Samantala, isa ang pagmimina sa mga kabuhayang nakatutulong para mapaunlad ang ekonomiya ng bansa. Pero kung nasa maling sistema ang pinapairal, malaking kalugihan ang natatamo ng bayan. Para sa detalye, balitaan mo kami, Emil Carrion. Sa usapin ng likas yaman, nangunguna ang bansang Pilipinas sa malaking potensyal. Lalo pang mapapalawig ito kung may tutuon ng negosyong ito sa responsable, makakalikasan at makataong pamantayan. Sa pag-aaral ng Philippine Rural Reconstruction Movement at ang London-based Mining Review taong 1990 pa lang, ay nakahanay na sa pandaigdigang liga ng mga bansa sa deposito ng mina ang bansang Pilipinas. Batay dito, ikalawa sa malaking source ng gold o ginto ang Pilipinas sa buong mundo. Ikatlo sa copper, ika-anim sa chromite at pumapangalawa sa South Africa sa laki ng potensyal ng produkto o finished product ng ginto. Pero malaking usapin ang kasabay ng pangangalaga ng kalikasan sa komersyong ito at maging ang mga krimen na katulad na lamang ng theft of minerals o ang pagnanakaw ng mina. Ito ang sitwasyon ngayon ng isang mining site sa Antipolo City na ayon sa mga residente rito ay nakakaranas ng di makatuwirang pagnanakaw o gulangan ng mga sukat o boundary ng mga mining sites dito. Kaya naman sa tulong ng mga tauhan ng Regional Office ng DENR-EMB, mga concerned citizens, Navy SWAGO ang Special Warfare Group ay magkatuwang na sinadyang minahan para maresolba ito. Panawagan ng mga residente, trabahador at mga concerned groups na panatilihing patas ang komersyo ng pagmimina para makadagdag sa pag-angat ng ekonomiya bilang pagsuporta sa tuwid na daan na advokasya ng Pangulong Benigno Aquino III. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Emil Carrion.